Hello, all signs. Sorry hindi pa rin ako magaling eh. So, nagsimula lahat ito I think mga August 26 pa. Pero importante na pagsalita pa rin tayo, although hindi pa ako nakakabalik 100% sa schedule ko. So, gabay tayo, all signs, no? Aries hanggang Pisces, guys. Yung arrangement ng 12 zodiac signs, hindi naman nagbabago yun. Aries to Pisces. Kaya yung mga mareklamo dyan, bakit yung Pisces nasa dulo? Tanungin niyo yung astrology, guys. Bakit nasa dulo si Pisces? Wag ako. Yung mga makukulit na naman eh. Wala na akong enerhiya mag-explain dun sa makakulit na hindi naman nakakaintindi kahit na mag-explain ka. Kaya baliwala. Sayang na laway natin. Wait lang meron lang mga inaayos dito. So, this is for September 6 to 12. Pero timeless reading lahat ng reading ko dito. Walang problema kahit late nyo mapanood. Imposible lang yung mas advanced nyo pang mapanood, no? Charot. So, ayan. I'm Purple Tin, by the way. Dito muna tayo sa mga intro-intro. Meron na akong videogram, guys, sa FB. Gusto nyo mag-avail nun. Basically, videogram is a personalized video message by me. So, ang videogram is nagre-range siya ng hanggang almost 5 minutes lang yung pwede kong ibigay sa inyo doon. Kahit na anong ipa-message nyo sa akin, gusto nyo magpabati kayo, happy birthday, happy anniversary, happy breakup day. Personalized message siya. Pero pwede ka ring magpa-advise, magtanong. Yun nga lang, i-consider mo na pasok lang dapat sa less than 5 minutes kasi yun lang yung rule doon. Hindi siya lalagpas ng 5 minuto. Pwede ka naman magtanong pero wag mong tambakan. No? Ideally, 1 to 2. Marami na yun. Maiiksing tanong lang. Siyempre, di ba? Pagkakasahin lang natin yung oras sa less than 5 minutes, di ba? So, yun lang. Hanapin nyo lang yung sa FB page ko. By the way, yung FB page ko nasa 125k followers na yun. Kaya wag kayong magpapagoyo dun sa mga impostor gumagaya sa page ko. Nag-iisa lang yun, may blue check. Dun din po kayo pupunta kung balak nyo magpa-private reading. Kaya kahit na anong i-comment nyo dyan, hindi ako sasagot. Bakit? Nakalagay lagi yan sa description ko. Andyan ang link papunta sa official FB page ko. Dun kayong mag-i-inquire. Pag merong mga nauunang mag-message sa inyo, hindi ako yun. Yun yung mga fake. Nagpapanggap na ako. Never ko po kayong i-add friend. Never po akong mauunang mag-message sa inyo para mag-offer ng kung anik-anik. So, yun lang. At ako po yung nagkasakit. Kung hindi nyo na itatanong, ay nagkaroon ako ng flu, nagkaroon ako ng malalang hika. Hanggang ngayon, di pa magaling. Minom pa ako ng gamot. At salamat sa mga nag-stay, mga palagi pa rin nakasuporta sa akin, no? Mga taga-subaybay natin. No? Sobrang na-appreciate ko rin po yung mga nagpadala ng mga warm messages ninyo, na mga get well soon messages. Yan, I love you all. Maraming salamat po sa inyo. Yan na siya. Hindi na tayo makapagsalita na matagal eh. Kaya kahit gustuin kong mag-reading, hindi pwede. Once na umubo ako, tuloy-tuloy na yun. Wala akong tulog, wala akong pahinga sa ubo, no? Walang boses. So, Aries, general reading only, timeless. Maiksing gabay mo. September 6 to 12. Ay, may naka-boldy-boldy. Edit ko na lang. Kainis naman yung mga edit-edit na yan. Bahala na nga akong time, mag-edit pa ako eh. Dali pwede ko ipantakip dito, nakakasuya na to. Kainis na to eh. Dali. Nakakaburyong tong mga ano na ito. Bawal kasi mga hubad-hubad. Dami kasing malisyoso. Alam mo kung ano lang talaga problema yung mga malisyosong tao. Kasi kung wala, hindi naman tao yung mga ganyan. Okay. Aries, ano ba? Good news, bad news, no? Yung mga ayaw ng bad news sa reading, wag manood. Hindi ko kontrolado.
Kung pangit man o lalabas yung mga energy sa baraha, hindi ako yun. Kaya yung mga makikitid ang utak dyan, sorry naman, prangka ako. Kung ayaw nyo ng mga pangit na energy kayo manood, kasi hindi naman alam ng reader yan eh. Kung ano yung lumalabas sa card, yun na naman yung sasabihin namin kahit kanino pa kayo manood. No? So mukhang may mga panggulat dito, Aries. Ewan ko, mukhang merong some kind of reformatting na mangyayari. You have the Tower, there's an ending also, possibility ng ending. There is also something na ikakasyak mo, ikakabago ng pananaw mo, supposed to be, kung tatanggapin mo yan si Tower. But Tower is something na hindi mo siya maiiwasan. So sa tingin ko, mako-cut off guard ka nito. It is something na out of the blue, biglaan. No? It would be related sa kahit ano, kung sa career mo man yan tumutugma, sa love life mo, bahala na po kayo. Okay, kung meron mamatibag dito, mag-end dito. Ito yung kagustuhan ni universe. Ito yung, sabi ko nga, nire-restructure, nire-reformat yung buhay mo eh. Okay? So, sa tingin ko, kailangan mo embrace yan whether you like it or not. Pero nakikita ko, there is pag-asa with the star card. No? So, meron tayong natatanaw na pag-asa, light at the end of the tunnel, no? Nakikita ko nga lang dito yung tendency na mawalan ka ng self-confidence sa sarili mo. Okay? So, in love life, meron ako nasisense dito na parang nawawalan na ng gana sa relationship, whether ikaw yan yung person mo, kung sino man yung nakakaramdam yan sa inyo. Pwede kasi nga binabanggit dito, energy mo, energy ni person mo. Okay, by the way, meron ditong Aquarius, pwede rin may Scorpio, or Aries. Excuse me. Meron ditong parang nawalan na ng self-worth, self-confidence, or yung isa dito sa inyo nawalan na ng gana dun sa jowa, sa person. Yung dati, parang nanlamig na energy. Yan. Pwede yan yung mga paparating. Okay? Taurus. Maiksing gabay. Yan. Timeless reading naman to, Taurus, kahit na lumagpas dun sa mga petsa na sinabi ko. Guys, panoorin nyo yung intro kung balak nyo mag-avail ng mga private reading. Videogram ko nasa pinaka-umpisa, panoorin nyo lahat. Doon lahat ng details. Tignan ko muna kung may nakaubad ha. Mag-i-edit na naman ako eh. Okay, wala. So, may earth signs dito. Kapareho mo. Wow, ganda. So, alam mo, nakita ko to situation mo. Bahala na kay general reading to ha. Pwedeng love life mo, pwedeng hindi. Mukhang in control ka naman dito. Sa mga susunod na araw, nakikita ko mamamanage mo lahat ng mga dapat mong i-manage dito. When it comes to pera, no, there's enough money, no, nakikita ko wala ka naman magiging problema about dun. In a relationship naman, looks good. Looks good din. Maganda pa nga when it comes to pera, career, or business kasi merong chance na mag-level up eh. Mag-upgrade, whether magkaroon ka ng increase, extra income, tumaas yung position mo. Basta meron something dito na magiging successful, maganda yung outcome, and parang may pagle-level up. Okay? Nag-i-improve ba? May room for growth, development ikaw dito eh. Sa relationship, ganun din. No? Although nakikita ko dito, meron ditong something like mabagal. Mabagal yung process with the Knight of Pentacles, or halos this person likes you, maybe this person loves you. Or kung pumuporma pa lang to, pwedeng nagsisimula pa lang, mabagal yung magiging course ng relationship ninyo, pero nakikita ko yung stability. Nakikita ko na this person is stable, committed, persistent. Okay? Gemini, gabay mo, September 6 to 12, pero timeless to kahit kailan mo mapanood.
Panoorin mo na lang yung intro kung interesado ka sa private reading ko or videogram ko. Gusto mo mag-avail, nandun sa pinaka-umpisa ng video. Hindi pa rin ako magaling guys ha, pero pinipilit ko lang mag-read kasi wala na tayong na-upload. Yan. Excuse me. Nihika pa rin ako. Okay. So, nakikita ko dito mukhang general reading by the way. Kung saan tumutugma sa inyo, bahala kayo sa love life, sa career, etc. Nako, so nakikita ko dito, merong pag-aaway na magaganap dito. May maaaring ma-lose contact mula ng communication. Possible na may katarantaduhan, kalokohan gagawin tong person na to sa'yo, in love life man yan or hindi. Magkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway, mawawalan ng communication or may lalayo. Pero nakikita ko yung problem, yung conflict, masusolve ninyo yan, Ace of Swords, ayan. Saan man problema yan? Sa career, sa bahay, sa relationship, no? Nakikita ko na, oo, andun pa rin yung love naman, andun pa rin yung feelings pagdating dito sa bagay na ginagawa na to or pagdating dito sa person na to or relationship na to. Okay? Merong magbabalik for some of you. May magbabalik, pwedeng mahingi ng sorry. Meron ditong parang pwede namang umamin siya sa pagkakamali niya or kahit hindi. Meron ditong someone na mabubuko malalaman yung kabulastugan na ginagawa, kalukuhan or cheating kung sa relationship yan. Okay, pero ang ano doon is nakikita ko na pwede namang may peace offering, pwedeng maayos ninyo yung problema nyo, malalagpasan nyo yan. Excuse me. Cancer. Maiksing gabay mo, September 6 to 12, pero timeless reading to. Kung gusto mo mag-avail ng private reading ko, videogram ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa netong video, nandun lahat ng details. So, pasensya ka na kung makakarinig kayo from time to time na inuubo ako kasi hindi pa ako magaling sa hika ko, malala, no? Kaya hindi pa rin ako makapag-upload ng marami. Okay, may earth signs, may fire. So, merong new cycle, new chapter na magsisimula for you, Cancer. General reading to, pwedeng love life, pwedeng career. Bahala na kayo saan area tumutugma. May offer. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ikaw ba ay mag-hesitate na tanggapin ito or i-reject mo. Could be na merong ikang ibang gustong i-pursue dito with the Knight of Wands. Okay, so nakikita ko maliwanag na merong pagta-travel dito. Nakikita ko may improvement pagdating sa situation. Ito na yung pagbabago para sa maganda. Andito na yung panahon ng good fortune, swerte. Ito na yung perfect timing, if you will. Maghihintay ka ng confirmation, yan yon. Okay, may mga bagay na magsisimula uli or chapter na magsisimula uli or ano, cycle nga, yung sinasabi ko. Although when it comes to money, hindi ganun ka ganda yung energy, ano. So, yun, nakikita ko rito, pwedeng may bagong person or magsisimula na relationship. Pero nakikita ko, pwedeng hindi ganun kaganda yung magiging start mo dito sa new beginning na to, whether sa relationship to or career. Oo, kasi pwedeng itong person na to is hot and cold, lulubog lilitaw, may pagka-adventurous. Pwedeng hindi rin kasi siya ganun ka-committed, alam mo yun, parang hindi stable yung relationship, career, or ano tong tinutukoy na to, financial. Pwedeng ano to alam mo yung adventurous, pwedeng may ibang mga kausap din to, hindi lang ikaw. So, makikita mo yan, sa umpisa pa lang, meron na kagad something off about this person. Okay?
Leo, gabay mo. General reading. Kung saan tutugma sa'yo. Sa love life man to, career. But this is timeless kahit kailan mo mapanood, kung kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, videogram ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video, nandun lahat ng instructions, details. Pasensya ka na, Leo, hindi pa rin ako magaling. Wala pa rin ako masyadong boses at ubo pa rin ako ng ubo dahil malala yung hika ko. Okay? Baka mamaya mapaubo ako, nakakahiya naman. Excuse me. Okay. Meron ka ditong mga fire to. Ang daming fire. Mostly fire energies. Could be na marami kang fire sa chart mo o yung person na nakaka-deal mo maraming fire. Okay, Leo. Maraming delays dito sa cards mo. Most of your cards may delays. Pwede may mga misunderstandings, miscommunications. Pwede may mga taong they want to destroy you, naninira sa'yo, nagpapakalat ng mga maling balita, sinisira ka, chinichismis ka. Kung may mga ina-expect kang mga phone calls, emails, traveling, delay lahat, postponement ang nafe-feel ko rito. There's this energy ng na-injury. So mag-ingat when it comes to accidents or any kind of threat or potential na danger. Sa sarili mo man yan, sa career mo, sa family mo, sa relationship mo. Mag-ingat while on the road, while traveling, ha? Ayan, oh. Parang sinasabi dito, wag ka muna mag-travel. Or talagang kahit sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka makapag-travel stock up kasi nga parang may postponement delay, may some kind of aberya or whatever na mangyayari eh. Maraming kontrabida rito, Leo. Marami kang kalaban dito. Tao man itong kalaban mo, hindi. In love life man yan, in career, or kung saan. Possible na yung mga plans mo na supposed to be, nakalatag na, kakaroon tuloy ng hassle, alam mo yung mapuput on hold. So, may mga bagay dito na hindi mo pa magagawa. No? Kasi nga, magkakaroon ng postponement delay. Especially sa mga projects or kung ano man. It could be creative, it could be personal na mga gagawin mo, it could be work-related, no, business-related, or sa relationship. So, nakikita ko dito, when it comes to love life, meron ditong isa sa inyong dalawa na napapagod na ng kakahintay. Naghihintay ng sign from you o naghihintay ka ng sign from kanya. Hindi ko alam kung sino to sa inyong dalawa. Pakiramdaman mo na lang, ikaw naman ang nakakaalam. No? So, etong person na to, whether ikaw yan o yung person mo ba yung tinutukoy dyan, parang mini-mirror, pinakikiramdaman nyo yung isa't isa. Kung hindi ka nagpaparamdam, hindi rin siya nagpaparamdam. No? Kung ilalaban mo siya, ilalaban ka rin niya. Pero pag wala siyang nakikita sa'yo, kung wala ka rin nakikita sa kanya, vice versa, hindi ko alam. Hindi niya nagagawin yun. Kaya nga naghihintay ng sign to, ayan o. O ikaw man yan o siya, ewan ko sa inyo. Pwedeng LDR, ayan. Magkaiba kayo ng lugar, magkaiba kayong country. Oo, andun yung potential eh, andun yung mainit, andun yung chemistry, etc. and all. Kaya lang hindi sapat, lalo na kung hindi kayo nakakapag-communicate ng maayos. Ang pinakamalaking blockage sa inyo kasi nagtitiisan kayo, nagpapairamdaman kayo. Kapag yung isa hindi nagpaparamdam, hindi na rin nagpaparamdam yung isa. Kasi ang gusto nitong person na to, whether ikaw yan o siya, makita rin niya, ma-feel niya, kung talaga bang etong bang si Leo, gusto niya ba talaga ako? Or ito bang si person na ka-deal ko gusto ba talaga niya ako? Ako lang yung nakikipaglaban dito. Oh, gusto ko na rin sumuko, kaya naghihintay ako. Ang ito energy nito. Okay? Virgo. Timeless gabay mo, although nakalagay dito September 6 to 12, kahit kailan dumating sa ito. General reading, pwedeng tumugma sa love life, sa career, etc. Kung interesado ka sa private reading ko, videogram ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video, nandun lahat ng details. Sensya na sa boses ko, hindi pa rin magaling yung walalang hika ko. From time to time, inuubo, hindi ako makapagsalita ng matagal.
natin. Excuse me, nadigay ako. Nitignan ko muna yung bara, baka may walang damit, bawal kasi. Okay. So, may fire, may earth, may water energies. So, nakikita ko matatapos na yung problema mo sa pera, no? Kung nagkaroon man ng financial crisis or whatever kind of crisis ito, sa relationship to, sa pera, sa bahay, sa trabaho, matatapos na yung crisis na yan. Nakikita ko rito kung meron man tao na nawalan kayo ng communication, hindi kayo naging okay lately, manunumbalik na yung pwedeng kung nag-ghosting, nag-break, merong babalik. Mayroon something na mare-restore dito. Merong something na unti-unting makaka-recover, makakabalik sa dati. In a relationship man yan, in your career. Or in financial. Although nakikitaan ko dito, bumalik man, parang meron kasi ditong person na hindi niya talaga ginagawa yung full effort. Or it could be na yung isa lang ang nag-e-effort. No? This person is not pwedeng 100% into it. No? So, pwedeng ikaw yan. Sa trabaho, halimbawa, tinatamad ka, or kulang pa yung effort mo, or kung sa relationship, meron ditong isa sa inyong dalawa na kulang sa effort. Not willing to, not willing na full blast to 100%. Pwedeng LDR yung iba sa inyo dito, but I think meron ditong something na maaaring successful for you. Kung mag-a-abroad ka, andyan yung opportunity na pwedeng dumating sa'yo, especially in traveling or sa ibang bansa, sa ibang lugar, or sa ibang company. No? There's this, optimistic energy about the Three of Wands na, alam mo yun, na mag-expand ka, no? I-discover mo yung horizons, no? Greener pastures, parang ganon. So, yun nga, nakikita ko, there's also a potential of a new person, lover, which is mas better kesa dito sa past mo or sa present mo kung if ever man na may darating, if ever lang na may darating. It could be a water sign, someone who is emotionally secured, matured, kumpara sa past mo, sa ex mo or dito sa present mo. Okay? Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. General reading, pwedeng tumugma sa love life, sa career, timeless, kahit na yung nilagay ko dyan September 6 to 12. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo yung pinaka-umpisa netong video. Nandun lahat ng instructions. Tensya na, Libra. Tagal na akong may hikang malala. Nagka-flu rin ako. Di pa ako magaling, wala pa akong boses, kaya paminsan-minsan maririnig mo ubo-ubo. Di ako makapagsalita ng matagal, ha? Tingnan muna natin kung may nakaubad. O, yan ang kakasabi ko pa lang. Takpan na natin. Yan. Dami kasing chorba rito sa YouTube. Bawal yung mga nakaubad na mga kahit na anong image. Kaloka. So, merong Aquarius na lumitaw dito. Pwede rin may water tsaka air signs. Wait lang, ubo lang ako. Excuse me. So, Libra, o baka kagaya ko rin itong isang Libra, nagpapagaling dito. Yung iba, muntik pa nga ma-hospital, ma-ER. Ako nga, muntik na magpa-ER eh. Sabi nung doktor ko, pa-ER ka na. Hindi ko lang, tiniis ko lang, sabi ko nakakahinga pa naman ako, kaya pa naman. So, yun na nga, nakikita ko rito, pwedeng iba, baka meron ditong bibigay katawan, magkakasakit. Or pwedeng nasa recovery period na. Kasi nakikita ko may healing na eh. Baka iba galing kayo sa sakit. Bed rest, pahinga, ngilin. Pwede naman itong period ng bakasyon. Leave. May iba sa inyo, kailangan nyo mag-leave kasi ewan ko, meron ba kayong importante nga asikasuhin? Baka kailangan nyo magpa-check up, medical or family member ninyo. So, good news sa mga nag-a-apply ng trabaho. Nakikita ko, especially kung sa medical field ka sa hospital. Ganda. Baka ma-hire ka dyan, kain ka sa trabaho. So, nakikita ko rin dito is, pwedeng may mga opportunity ka mapalagpas, Libra, na maaaring pagsisihan mo, panghinayangan mo. In love life man ito or career, ha?
Pero nakikita ko na meron someone na bubuo ng puso mo eh. Pwede may bagong person na darating sa'yo. It could be Aquarius, it could be water, it could be another air. Someone na bubuin yung pieces ng puso mo na bitak-bitak. Yes, nakikita ko may bago person na darating sa iyo, magpapasaya sa iyo ulit, tutulungan kanya maghilom yung na broken heart mong puso. Ayan no. Yung iba dito, uy, meron kayong something like a wish come true. Nakikita ko light at the end of the tunnel, Libra. Ibig sabihin, matatapos na yung period of uncertainty, period ng pagiging mahirap. Andyan yung recovery pagdating sa financial, sa career, sa love. Healing recovery. Nakikita ko nga dito, may new opportunity for you, makakapag-start ka uli. Whether sa love life yan or sa career mo. Okay? Ay, kita na naman yung boldy-boldy. Scorpio, kainis talaga yun. General reading mo, Scorpio, gabay mo, September 6 to 12, pero timeless reading to kahit kailan mo mapanood. Kung gusto mo ng private reading ko, mag-avail ka ng personalized video sa akin, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video, nandun lahat ng instructions. Pasensya ka na, Scorpio, matagal ako nawala, malala yung flu ko, hika ko. Hanggang hindi pa ako okay, ubo pa rin ako ng ubo, hindi makapagsalita ng matagal. Pwede itong general reading to. Pwedeng love life mo, pwedeng career, etc. Ano yung tumutugma sa inyo? Nahulog. Oops, may nakahubad. Wait lang, ano bang kukunin ko rito para lang takpan itay. Nainis na ako dito sa mga pagtatakip-takip ng mga nakabold eh. Sigpit kasi eh. Ayan. Ay, ba to parang sexy-sexy. Teka lang ah. Kuha tayo ng takip. Kaloka naman yung mga takip-takipan na yan. Nakakaloka. Ano ba pwede ko itakip dyan? Sige, ito na lang. Ayan. Si Lover's card, yung unang lumitaw, Gemini energy. Ace of Cups. Chariot. Gemini, Cancer energy, meron dito. Uy, nakikita ko dito, commitment. Proposal. Pwedeng sa career yung proposal, pwedeng sa love life. May offer sa'yo dito eh. Kanina pumasok sa isip ko, peace offering yung iba sa inyo, yung mga nagkaroon ng LQ, hiwalayan, tampuhan. May peace offering. Love life man yan, hindi. Pero nakikita ko sa love, oo. Meron ditong serious commitment, serious love, feelings na umapaw para sa isa't isa. So this is genuine na na relationship. Seryoso yan, may love yan, ibig sabihin. Okay, maaaring makareceive ko ng blessing, gift, mula sa langit, material man yan or hindi. Basta there is an offer of love dito. Okay, mapaparating sa'yo. At kung may ka-relationship kang man, ibig sabihin lang kung wala naman kayong problem, blessed kayo eh. In harmony, no love niyo isa't isa, seryoso kayo, sacred itong pagmamahalan ninyo. Yung iba na pwedeng hindi pa kayo kasal, pwedeng this is an indication na ile-level up nyo na yung relationship niyo, like magsasama na kayo, mag-i-engage or magpapakasal, or kung wala pa kayong formal commitment, papasok na kayo sa seryoso formal commitment na. Nakikita ko na magpupush forward yung relationship ninyo. Malayo ang mararating ninyo, magtatagal kayo. Okay? Pagdating sa career, there's an indication ng success, marireach mo yung goal mo, yung pangarap mo, makakapag-travel ka, or meron something dito na malalagpasan mo. Mag-a-advance ka, like magle-level up ka. Although nakikita ko rito, pwedeng yung iba dito, may mga tao na hindi kayo makakasundo when it comes to something na gagawin ninyo, project, mga teammate, etc. Or mga makakasama mo kung ano man itong gagawin mo. Okay? So, yun. Maganda naman so far, Scorpio.
Sagittarius. General reading mo for September 6 to 12 pero timeless reading to kahit lumagpas yung mga petsang binanggit ko. Pwedeng tumugma sa love life, pwedeng sa career, etc. General reading only. Kung interesado ka sa private reading ko, personalized video sa akin, panoorin mo yung pinaka-umpisa ng video, nandyan lahat ng details. Sensyahan ka na, malala pa rin yung hika ko, matagal na ito. Di pa rin ako makapagsalita ng tuloy-tuloy, ubo ng ubo, walang boses. Sige, takpan ko lang muna to ha, may mga nakahubad niyan. Para lang safe tayo. Bawal mga walang damit. Okay, kung matatapos na yung period mo ng pag-i-stress problema para sa akin, yung period of waiting, meron something like suspense. The suspense is killing you. Okay, wala ka nang makatulog. Basta may tao rito, love life man to, career o ikaw. Meron tao dito na hindi siya makatulog, isip ng isip. Pwedeng ikaw yung nag-iisip sa kanya o siya yung nag-iisip sa'yo. Pwedeng jowa mo, pwedeng love life, pwedeng hindi. Or pwedeng ikaw to, nag-overthink ka about something, meron kang iniisip, kinakastresan, pinoproblema. Basta nakikita ko lang dito, matatapos na yan. Yung period ng paghihintay na yan, nang walang kasiguraduhan. Kung natenga ka man, naging inactive ka man, matatapos na yung period na yun na nag-stay ka dun, wala kang magawa. Okay, meron ditong iba, may tatawag sa inyo, specific trabaho, papatawag ka uli. Kung halimbawa, yung iba dito, baka ito na yung big break na hinihintay ninyo. Ito na yung confirmation. No, na natenga kayo sa bahay, nawalan kayong trabaho for a while, naging inactive kayo. Ito na yun, pwedeng ipatawag ka from the same company or pwedeng na bagong company na yan. Parang may marireactivate eh. Feeling ko lang meron something dito na magigising, mabubuhay with the judgment card uli. Something na naging inactive with the hanged man na magiging active na uli. O halimbawa, yung iba dito may mga issue na nauungkat uli o pwedeng past person, a relationship na akala mo hindi na babalik to pero bumalik. Tumawag uli, no? Na-revive eh. O, pwedeng mga feelings, emotions na nare-revive na itinago mo na sa baul, nahukay uli, no, may na-activate uli. Nasa meron ditong something na marireanimate. Marirevive. It could be a relationship, it could be a career, it could be dati mong ginagawa, it could be anything na marirevive. Although nakakita ko, hindi lahat ng tao rito is i-accept ito. No, hindi lahat ng tao open-minded dito. Yung iba ayaw nila makipag-cooperate. Okay, yung iba ayaw nilang gawin yung part nila doon sa gagawin sa trabaho, yung ambag. Okay, pwede may mga tao na hindi ka makasundo dito sa bagong workplace mo or kung saan man to, kung hindi man ito about workplace. Okay, pwedeng may Pisces, may air sign, may earth. Capricorn. Timeless general reading. Pwedeng tumugma sa love life, pwedeng sa career. Nilalagay ko rito September 6 to 12 pero timeless to kahit kailan makarating sa ito. Pwedeng magkabaliktaran yung energies ng tinutukoy dito when it comes to love life, no? Pwedeng energy mo, energy ni person. Kombinasyon ng positive, negative energies, hindi ko yan makokontrol. Kung ano yung lumalabas sa baraha. Matagal ako nagkasakit guys, pasensya na, ngayon lang ako nakapag-upload, hindi pa rin ako magaling. So yung mga interesado sa private reading ko, personalized video message sa akin, panoorin nyo yung pinaka-umpisa ng video, nandun lahat ng dapat nyong malaman, instructions. Na natin na kasi baka may naka-bold, wala. Okay. So, meron ditong fire sign, air sign, earth. Okay.
Yung iba dito, pwedeng may bagong opportunity sa inyo. Pwedeng makakapag-restart the full. Pwedeng ito ay restart ng relationship or career. May new chapter para sa'yo sa love life man yan or sa career mo. Yes, merong rebuilding dito. Yung iba dito, pwedeng may ex, may past person na pwedeng gusto niya uling makipag-reconcile sa inyo. Buuin ng nasirang samahan, sa friendship man yan, sa love life. Oo, nakikita ko na. Pero pwedeng merong kang kakumpetensya dito when it comes to negosyo, sa career mo o sa love life mo. O, pwedeng yung iba may mga conflict dito na darating sa inyo like misunderstandings, mga hassles, may mga kontrabida. Nakikita ko rin na kung meron kang pinuporma, nililigawan, or may kakonect ka na bago, pwedeng merong, alam mo yun, may potential na mga kaagaw doon sa person na yun. Okay, nakikita ko mukhang maganda when it comes to career ang darating sa iyo. Maganda itong bagong simula na to. Pwede kang maging successful dito, negosyo man yan, or relationship na magiging successful, solid, stable, matured, or career. Nakikita ko na pwede kang umangat dito eh. Alam mo yun, ma-achieve yung pangarap mo, yung gusto mong ma-achieve in a relationship man ito or career. Okay? So, yan. Maganda naman when it comes to money. Wala akong nakitang problem. Stable. Aquarius. Gabay mo, general reading, pwedeng tumugma sa career, sa love life, etc. Timeless reading to, kaya kahit September 6 to 12 yung nakalagay dito, valid pa rin yan kahit kailan mo kahit kailan makarating sa itong reading na to. Pasensya ka na, Aquarius, matagal akong nagkasakit. Hanggang ngayon hindi pa ako okay. Hirap pa ako magsalita, ubo pa ako ng ubo. Kung gusto mo ng private reading sa akin, personalized video, messages, panoorin mo yung intro. Pinaka-umpisang video nandun lahat, no? Kombinasyon ng positive, negative energy itong reading natin, hindi ko kontrolado yung nilalabas dito. Kaya yung makikitid ng utak dyan, di makaintindi, huwag na kayo manood, ha? Marami namang ibang reader dyan, doon kayo magpuntahan. Okay. Pwedeng may Sagittarius dito, tsaka air signs, tsaka earth signs. Pwedeng magkabaliktaran yung energy mo, energy ni person na sinasabi rito. Hindi ako psychic, kayo nakakaalam na nangyayari sa inyo. Okay. So, yung iba healing ito, recovery, o yung iba siguro kung nagkaroon kayo ng conflict, meron kayong problema with someone, romantic man ito or hindi, nakikita ko na doon naman yung chance ng maaari kayong magkaayos na itong person na to. Oo, pero kasi may mga problem pa na dapat ayusin sa isa't isa. Siguro sa ngayon hindi pa, pero eventually, right now, right this very moment, pwedeng hindi pa kayo okay. Pwede kasing may miscommunication dito eh. Meron pa kayong mga kailangan pag-usapan, ayusin dito. In career man ito, in love life. I can see a potential partnership dito na paparating for some of you kung wala pa kayong karelasyon or wala pa kayong trabaho. So, nakikita ko rito na may, alam mo na, magiging maayos din yung mga bagay-bagay, but now sa tingin ko hindi pa. Kailangan mag-take ng action, kailangan pang may mga pag-usapan nito pag-i-negotiate. Okay? Pero there's light at the end of the tunnel with the temperance. Ibig sabihin, eventually magiging okay din ang lahat. No? Pwede kasing may incompatibility dito eh. Pwedeng magkaiba kayo ng nature nitong tao na to. No, kumbaga hindi kayo jive. Pero alam mo, pwede namang magawa ng paraan through balance, patience. Yes, yung iba dito kailangan ng balance, patience. This is also a card of healing for some of you. Whether sa physical, mental, emotional, or sa relationship man yung healing na yan. Okay, it could be healing from a surgery from some of you. For some of you, kung meron man nagkaroon ng surgery dyan, sakit sa family. Okay?
May mga relationship na mag-heal dito. In love life man ito, in family, etc. Nakikita ko rin na okay, you will soon gain clarity about something, the High Priestess. No? Makukuha mo na rin eventually mga answers na hinahanap mo. Kung ngayon wala pa yan, darating yan in time. Kumbaga meron some kind of a mystery or question mark na masasagot with the High Priestess. Lilitaw at lilitaw din yung truth dito. Makiklear din yung mystery. Okay? Basta meron something na marireveal dito in time. And na nakikita ko dito, maging patient ka lang dito sa something na ini-investan mo ngayon. Kasi maaaring hindi mo pa nakikita yung results sa ngayon. Ano man itong bagay na to, pwedeng sa pera, or halimbawa, nagpapapayat ka, meron kang mga ini-experiment. It could be anything na kailangan talagang mag-put ka ng effort, maging patient ka, hindi naman porke inumpisahan mo yan, tinanim mo yan, may magaganda kagad resulta. Pero nakikita ko lang, mukhang worth it naman, mukhang may mapapala ka naman dyan. No? Kailangan mo lang talaga maging patient, mag-stick ka dito kasi mukhang may mga rewards naman for you. Okay. Pisces, eventually. Ito na yung general reading mo. Timeless ito, pero nakalagay dyan 6 to 12 September. Kahit lumipas yan, valid pa rin tong reading na to. Kung kailan makarating sa'yo. Sensya ka na, Pisces, matagal ako nagkasakit. Malala yung flu ko, yung hika ko hanggang ngayon. Hirap akong magsalita ng tuloy-tuloy, inuubo pa rin ako. Positive, negative energies yung mga nahuhugot ko sa cards, hindi ko kontrolado yan. Kaya yung mga makikitid ang utak dyan, hindi makaintindi. Kung ayaw ninyo ng mga ganun, huwag kayo manood. Hindi yung reader yon, yung barahan na nahuhugot yon. Kung mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo yung umpisa ng video, nandun lahat ng details. Pisces, you have 7 of Wands, Justice card, 3 of Swords, King of Swords. So, maraming air signs dito, pero ang pinakamalakas na energy na lumilitaw is si Libra, tas may mga fire din. Okay? Mukhang masakit ito ah. Mukhang masakit yung magiging decision ng tao na to. So, general reading kung sa love life mo man yung career mo, bahala na kayo ano yung nagre-resonate sa inyo. Nakikita ko parang may breakup separation for some of you. Yung iba, meron something na mangyayari na napakasakit, tanggapin. Hirap tanggapin. Sabi ko nga, pwedeng decision eh. This is a very difficult decision na gagawin mo kasi meron at merong masasaktan dito, whether ikaw or yung kabilang partido. In love life man yan or hindi. Nakikita ko rin na very challenging yan. No? So, nakikita ko pwedeng mahirapan ka rito. Ano man itong bagay na ito. Kailangan mo talaga siyang ipaglaban. Yung iba dito, makakarating pa kayo sa korte. Ano man ito pinaglalaban ninyo. Pero, Pisces, good news pagdating sa'yo. Nakatayo kasing justice card. Pwedeng kung ano man yung maging resulta dito, hindi naman siya magiging biased, which is maaaring hindi ka naman magiging argabyado rito. Although, merong mga legal matters na lumilitaw dito, it could be mga dokumento na kailangan, mga proseso na legal na kailangan pagdaanan. Pwedeng may mga hearing for some of you. Or pwedeng meron lang napaka-important or major decision to make na gagawin. And kung meron mang dalawang partido dito sa kabilaan mo, ikaw yung magiging judge. No? Ikaw yung magiging judge. Ikaw yung magre-restore ng balance or peace between the two parties na dapat hindi ka maging biased dito. Yun yung sinasabi sa'yo. Okay? Or pwedeng ito ay good karma. No? For you, kung nag-e-expect ka man ng justice, maaaring yun yung marireceive mo rito. In love life, nakikita ko meron ditong willing na ipaglaban yung relationship. But I'm not sure kung yung isa ganun din. Pwede kasing yung iba dito, kasal na kayo nitong person na to, or pwedeng yung person na ka-deal mo, kasal na siya. Walin man dun. Kaya nga iba, ano to eh. Or pwedeng third party situation to kung kasal na yung isa sa inyo or pareho kayong kasal, hindi ko alam.
Ano na yung sitwasyon ninyo, hindi ko alam. Pero nakikita ko parang may betrayal, breakup, separation, possible cause is third party. Okay, mag-ingat sa health, especially sa heart. Pwedeng iba dito, pwedeng may surgery or pagkasugat, whatever, no? So, mag-ingat na lang pagdating doon. I'm not a doctor, disclaimer. Pagdating sa mga health, sa doktor lang kayo pupunta. Huwag ka daw, ewan ko, meron ka nakaka-deal dito na person na cold-hearted. Or pwedeng nami-misinterpret lang na cold-hearted siya kasi masyado siyang prangka, masyado siyang logical, hindi siya emotional na tao, hindi siya expressive. Pwedeng ganun. Whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo. Okay, so yun lang all signs. Maraming salamat for all the warm messages ng get well soon messages na na-receive ko sa inyo. Love you all. Ingat palagi. God bless. Babush.